Sa huling bahagi ng kwento ni Arthur, halos masukol na ang mga alakrayan na pumasok sa gubat, napapalibutan na sila ng mga sundalong handang kumitil, at tila wala ng takas para sa kanila. Ngunit biglang lumipat ang tagpo, ipinakita si Arthur na dumating upang bisitahin si Rhodes. Si Rhodes ay dating isa sa mga hari ng mga dwarf, ngunit nagkanulo sa kanyang sariling lahi kaya siya'y dinakip at ikinulong. Sa loob ng piitan, makikita siyang nakaupo, hubad, sugatan, at halatang pinahirapan, isang anyong malayo sa dating dignidad ng isang hari. Dumating si Arthur sa kulungan dahil nais siyang makita at kausapin ni Rhodes. Sa pagdating niya, mahinang nagsalita ang matanda at magalang na nagpasalamat sa kanyang presensya, sabay pahiwatig na may nais siyang simulan. Ngunit naguluhan si Arthur sa kanyang narinig. Bago pa man siya makapagsalita, biglang nagbago ang kilos ni Rhodes. Itinaas nito ang kamay at tila pumasok sa isang maladulang pagbigkas. Sa gitna ng piitan, nagsimula siyang magkwento sa anyong tula, isang mahabang salaysay tungkol sa isang batang isinilang sa kahirapan ngunit may nakatagong tadhana ng kadakilaan. Ikinwento niya ang batang lumaki sa simpleng bayan, pinalaki ng magulang na nagturo sa kanya ng mundo at pakikipaglaban, isang batang may apoy sa kalooban, na kalaunay lumaki, naglakbay, at hinarap ang trahedya at mga pagsubok na hindi maiiwasan sa kwento ng isang bayani. Sa bawat saknong, tila binubuo niya ang larawan ng isang hero to be, na patuloy na lumalakas habang dumaraan sa sakit, pagkawala, at digmaan. Habang lumalalim ang kanyang pagbigkas, nagsimulang maghalo ang mga malabong imahe ng nakaraan sa paligid ng kanyang salita. Nakatitig lamang si Arthur, hindi makagalaw, tila sinusubukang unawain ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatulala, biglang hinawakan ni Rhodes ang kamay ni Arthur at nagtanong sa anyong patula kung sino nga ba ang magtatakda ng huling hatol sa pagitan ng liwanag at dilim, ng bayani at ng kaaway. Sa sandaling yun, naputol ang kanyang pagbigkas nang marahas na bawiin ni Arthur ang kanyang kamay, dahilan upang bumagsak si Rhodes sa sahig ng kulungan. Makikita sa mukha ni Arthur ang matinding pagkasuklam at pagdududa. Kahit hirap ang katawan, tumawa at nagsalita pa rin si Rhodes habang nakasubsob sa sahig. Inamin niyang inakala niyang maaaring isa lamang ilusyon si Arthur, kaya't pinaghandaan niya ang palabas na yun, isang mahabang monologo na inulit-ulit niya habang nakakulong upang mapalipas ang oras. Sa gitna ng kanyang pananalita, ipinahayag pa niya ang kakaibang paghanga sa init ng isang tunay na tao, bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit malamig ang tugon ni Arthur, tinawag niyang hindi normal ang pag-iisip ni Rhodes, at sinabing malinaw na naapektuhan na ito ng matagal na pagkakakulong. Hindi sumang-ayon ang matanda, sa halip, pinaglabanan niya ang salitang unbalanced, at ipinaliwanag na kahit ano pa ang tawag dito, baliw, wasak, o bali ang pag-iisip, wala nang halaga ang mga label na yun. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang mensaheng nais niyang iparating, kahit ito man ay tula o simpleng salita lamang. Muntik nang magsalita muli si Arthur tungkol sa tula, ngunit pinutol ito ni Rhodes. Inamin niyang ang buong pagbigkas ay bahagi lamang ng kanyang paraan upang mapawi ang pagkabagot, isang pagtatanghal habang siya'y nakakulong. Nagbago ang tingin ni Rhodes, mas matalim, habang pinagmamasdan si Arthur. Biro niyang inamin na maaaring ito lamang ay mga salita ng isang unbalanced na tao, ngunit kasabay nito ay sinuri rin niya kung tunay ngang nakikinig si Arthur sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Arthur, bigla niyang sinakal si Rhodes at idiniin ito sa sahig. Binigyang din na hindi biro ang sitwasyon nito at na ang kalayaan o paghihirap niya ay nakasalalay sa magiging pakikipagtulungan niya sa konseho at sa Deceden. Pagkatapos ng matinding pahayag, binitawan niya ang matanda at malamig na sinabing hindi ito ang oras para maglaro o magtago sa likod ng mga tula. Tahimik na pinunasan ni Rhodes ang leeg na sinakal, at sa mahinang tinig ay ipinakita niyang alam na alam niya ang kanyang kalagayan, ngunit nanindigan siya na sabi na niya ang kailangan niyang sabihin, at kung ano man ang mapapala ni Arthur dito ay wala na sa kanyang pakialam. Sa huli, nanatiling tahimik si Arthur, hindi na sumagot pa. Biglang lumipat ang tagpo, makikita si Arthur na nakaupo sa harap ng mesa, tahimik na nagsusulat, ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, magulo ang kanyang isipan, ramdam niya ang matinding pagkairita sa sarili, na para bang hindi niya kayang ayusin ng maayos ang kanyang mga iniisip. Habang patuloy siyang nagsusulat, napapahawak siya sa kanyang ulo, pilit inaalala ang bawat detalye ng tula na narinig niya, paulit-ulit niyang inuulit sa isip ang mga linya, umaasang tama ang kanyang pagkakatanda. Para sa kanya, ang pangunahing mensahe ng tula ay tungkol sa isang bayani, isang batang isinilang sa maralitang bayan, nakabalot sa simpleng pamumuhay ngunit may taglay na mas malaking kapalaran, isang taong mula sa kahirapan ngunit nakalaan para sa isang buhay ng kadakilaan, gaya ng lahat ng mga bayani sa simula ng kanilang mga kwento.
Ngunit habang inuulit niya ito sa kanyang isip, nararamdaman niyang may mas malalim pa roon. Parang may koneksyon ito sa kanya. Bigla siyang napaisip kung paano nalaman ni Rodies ang mga detalye ng kanyang pagkabata. Hindi lamang ito simpleng haka-haka, tama ang ilan sa mga binanggit nito tungkol sa kanyang pinagmulan sa Ashver. Maaaring nakuha ito sa pamamagitan ng impormasyon mula sa konseho, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maalis sa kanya ang pakiramdam na may mali. Hindi ito tama, habang mas iniisip niya ang tula, ang tungkol sa liwanag na nagdudulot ng mas madilim na anino, napapatanong siya kung ito ba ay tumutukoy sa pagdami ng kanyang mga kalaban habang siya ay lalong lumalakas. Lalong uminit ang kanyang ulo sa pagkalito at inis, patuloy niyang sinusubukang unawain ang mas malalim na kahulugan ng mga salita, lalo na ang tungkol sa night at blight, ngunit mas lalo lamang siyang naguguluhan. Sa sobrang pagkainis, ibinagsak niya ang kanyang panulat sa mesa, pagkatapos ay tumayo at humiga na lamang sa kama, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit kahit nakahiga na siya, hindi pa rin humihinto ang kanyang pag-iisip. Paano kung wala naman talagang ibig sabihin ang lahat ng ito? Paano kung ang tula ay ginawa lamang upang lituhin siya, o para makuha ang kanyang atensyon? Sa gitna ng katahimikan, nanatiling gumugulo ang mga tanong sa kanyang isipan, habang nakatakip ang mukha, hindi pa rin makahanap ng kasagutan. Hindi nagtagal, nakatulog ng mahimbing si Arthur at sa kanyang panaginip ay napunta siya sa isang napakalaking bahay. Doon, muli niyang nasalayan ang sarili niya noong kabataan, sa dating buhay niya, kung saan siya ay patuloy na nagsasanay kasama ang isang babaeng guro. Sa panahong yun, pinapaisip siya ng kanyang guro na dapat niyang makita ang kalaban sa kabuuan nito, at tinatanong siya kung ano ang napapansin niyang pagkakaiba. Habang si Gray ay magsasalita pa sana para magpaliwanag, agad siyang pinutol ng guro at pinagsabihang huwag magpakasobra sa talino. Kahit na istrikto ito, malinaw kay Gray na may pinanggalingan ang lahat ng pagtuturo na yun. Ilang buwan na ang lumipas mula nang siya ay makuha at mailigtas ni Lady Vera. Matapos gumaling ang kanyang mga sugat, nagsimula na siyang sumailalim sa pagsasanay sa ilalim ng kanyang gabay. Sa bawat hakbang ng kanyang training, mabilis siyang natututo at napapansin ang mga galaw ng kanyang katawan, gaya ng tamang pag-ikot at paglipat ng timbang para sa mas malawak na abot ng bawat kilos. Para kay Gray, kahit na matindi at mabagsik ang pamamaraan ng kanyang guro, may kakaibang init pa rin sa likod ng malamig nitong pagkatao. Matapos ang kanilang pagsasanay, sabay silang naglakad palabas, habang tinitingnan ng bakas ng kanilang pagsasanay sa lupa, pinuri siya ng guro sa kanyang pagunlad, ngunit ipinahiwatig din na kung hindi niya yun napansin, hindi siya karapat-dapat. Hindi na tinapos ng guro ang kanyang sinabi, kaya dinugtungan nito ni Gray ang sinabi ng kanyang guro na kung hindi ba siya karapat-dapat na maging estudyante at sa kanyang isip ay ramdam niyang tama ang sinabi ng kanyang guro. Bigla siyang natapik sa likod, dahilan para muntik siyang matamba. Sa kabila nito, napansin din niya kung gaano kayaman at makapangyarihan ang tahanan ng kanyang guro. Pagdating nila sa isang lugar na tila may malawak na pool, napaisip si Gray kung paano pa siya mas gagaling. Sa kanyang pagkamangha, napansin niya ang mga isdang lumalangoy at napagtanto niyang hindi pa siya kailanman nakakita ng mga buhay na isda ng ganoon kalapit. Bigla siyang inutusan na subukang hulihin ang isa gamit ang kanyang mga kamay. Nang hindi gumagamit ng anumang enerhiya o ki, nagulat siya sa utos na yun at nagtanong sa isip kung paano yun posible, lalo na't baka mamatay ang mga isda kapag inalis sa tubig, at tila hindi niya kayang palitan ang mga yon. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng kanyang guro at sinabihang subukan na lang niya. Sinunod niya ito at paulit-ulit na sinubukang hulihin ang isang isda gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit napakabilis ng mga ito kaya't wala siyang nahuli kahit isa. Sa huli, nauwi siya sa pagkasubsob sa tubig at inis na napatingin sa kanyang guro, tila nagtatanong kung ano ba talaga ang punto ng pagsasanay na yon. Imposibleng mahuli ang mga isda gamit lamang ang mga kamay. Sinabi ng guro na may hawak na siyang isda sa kamay, halos parang ipinipilit pa nitong patunayan ang punto nito. Magsasalita pa sana si Gray, handang tumutol at sabihing imposible yun, ngunit naputol agad ang kanyang sasabihin nang mapansin niyang totoo, may isdang hawak nga ang kanyang guro. Gulat na gulat si Gray, kaya agad niyang pinakiusapan itong ulitin ang ginawa. Hindi tumanggi ang guro. Sa pagkakataong yun, dahan-dahan itong isinagawa ang pagkuha sa isda gamit ang dalawang kamay, at sa paraang halos hindi makapaniwala si Gray, tila kusang pumasok ang isda sa pagitan ng mga palad nito nang hindi halos nagugulo ang tubig. Nang tuluyang makuha, maingat itong itinaas ng guro. Hindi napigilan ni Gray ang sarili at napaamin na lang sa pagkagulat, sinasabing hindi niya maintindihan kung paano yun nangyari, lalo na't napakabagal ng kilos ng guro. Maya-maya, may biglang pumasok sa isip niya kaya napasigaw siya sa tanong kung sinanay ba ng guro ang mga isda para kusang lumangoy papunta sa kamay nito.
tahimik lang na tumugon ng guro, tila may bahid ng iritasyon, at sinabing wala itong oras para sa mga walang saysay na bagay tulad yun. Agad namang umatras si Gray sa sarili niyang hinala at inamin na malabong mangyari yun. Doon ipinaliwanag ng guro ang tunay na punto, ang isda at si Gray ay magkatulad, mga nilalang na madaling malinlang ng sariling likas na galaw. Ginamit niya ang pagkakataong yun hindi para ipakita ang kontrol sa isda, kundi para ipakita kay Gray kung gaano siya umaasa sa instinct kaysa sa tunay na pag-unawa. Bigla, at walang babala, inatake ng guro si Gray. Mabilis siyang nakaiwas, pero halatang nagulat pa rin siya sa biglaang kilos. Habang nakapwesto muli ang guro, sinabi nitong napakabilis ng reaksyon ni Gray, nakakatakot pa nga, ngunit puro ito likas at hindi kontrolado, tulad ng isda na sumusunod lang sa galaw ng tubig. Hindi maintindihan ni Gray ang ibig sabihin nito kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng hindi kontrolado. Ipinaliwanag ng guro na sa oras na may kalaban na kumilos, ang utak ni Gray ay agad nagpapadala ng reaksyon sa katawan. Maganda ito laban sa mahihinang kalaban o mga baguhan, ngunit laban sa mas malalakas at mas bihasa, nagiging kapintasan nito dahil nababasa ang kanyang galaw. Gamit ang halimbawa ng isda, ipinaliwanag ng guro na alam niyang uusad ito ng tama sa oras na dakmain niya ito, kaya madali niyang nakontrol ang sitwasyon. Sa puntong yun, napakamot na lang ng ulo si Gray at tinanong kung paano niya matututunan kontrolin ang kakayahang yun. Ang sagot ng guro ay simple, hindi dapat puro reaksyon, kundi dapat ay may kasamang pagdedesisyon bago kumilos. Naguluhan si Gray at tinanong kung hindi ba pareho lang yun. Ipinaliwanag ng guro habang tinatapik ang kanyang ulo na may malaking pagkakaiba ang dalawa. Ang isa ay ginagawa ng kusa, ang isa ay sinasadya. Hanggang ngayon, puro basic conditioning pa lang ang natutunan ni Gray, pero panahon na para turuan siyang tumugon ng may pag-iisip, hindi basta tumatalon sa instinct. Bigla namang nagbiro si Gray na ito na ang exciting part, ngunit sinagot siya ng guro na para sa kanya lamang yun nakakatuwa. Aalis na sana sila nang may dumating na butler na may dalang balita. Tinawag ang guro at iniulat na may agarang tawag para kay Gray mula kay Nico, may nangyaring pagsabog sa Wheat Home, at isinara ng mga enforcers ang paaralan, pinagbawalan ng lahat na lumapit hanggang sa susunod na abiso. Sa narinig, nanlaki ang mata ni Gray at halos hindi makapagsalita. Agad na binanggit ang pangalan ni Nico sa matinding pag-aalala. Tahimik na naglakad palayo ang guro mula sa pool at sinabihan si Gray na pumunta na sa kaibigan nito at asikasuhin ang sitwasyon. Saka bumalik pagkatapos, bago tuluyang umalis, iniwan nito ang isang huling paalala, na ang isang taong nagpapanik ay maaaring malunod kahit sa maliit na patak ng tubig, habang ang isang kalmadong tao ay kayang tumawid sa pinakamalawak na dagat. Dahil tila kanselado ang klase para sa araw na yon, sinabi nitong ipagpapatuloy nila ang pagsasanay sa reaksyon sa susunod. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Gray palabas, habang tahimik lang na pinagmamasdan ng guro ang kanyang paglayo.